Noong Marso 2017 sa isang state university sa Calamba, Laguna, may isang college working student na muntik nang bumagsak sa isang major mathematics subject. Pero ang mas malaking problema ay hindi lang ang grades niya. Sa pagtatangkang makapasa, napilitan siyang gumawa ng isang desisyong hindi niya inakala na mangyayari kasama ang isang prof ng paaralan. Siya si Maricel Avelina de Maandal, 20 anyos, third-year student ng Bachelor of Science in Accountancy. Sa umaga ay pumapasok siya sa klase at sa hapon hanggang gabi ay nagtatrabaho sa isang maliit na cafe malapit sa campus. Dahil limitado ang oras niya sa pag-aaral, mababa ang naging grades niya sa probability and statistics. Ang professor niya sa subject ay si Professor Leandro Vicencio Arambulo, 47, isang matagal nang nagtuturo sa universidad. Kilala siya bilang mahigpit na profesor at isa sa mga guro na mahirap kausapin tungkol sa grades. Noong 2 linggo ng Marso, nakita ni Maricel na delikado na ang standing niya. Kailangan niyang makakuha ng mataas na score sa natitirang requirements para hindi siya bumagsak. Dahil dito, nilapitan niya si Arambulo pagkatapos ng klase at nagtanong kung meron pa siyang pwedeng gawin na special project o additional requirement para makahabol. Sa halip na academic requirement ang ibigay sa kanya, ibang klase ang naging kondisyon ng professor. Ipinahiwatig ni Arambulo na may personal na paraan para matulungan siyang maipasa ang subject. Sa una, hindi agad naintindihan ni Maricel ang ibig sabihin nito. Pero kalaunan, malinaw na naging kondisyon ang isang sexual na pabor kapalit ng magandang grade. Para kay Maricel, parang wala siyang ibang mapagpipilian noon. Natatakot siyang madelay sa pag-aaral at mawalan ng scholarship assistance dahil sa bagsak na subject. Working student din siya at ayaw niyang dagdagan ang problema ng pamilya. Pagkaraan ng ilang araw, pumayag siya sa isang pagkikita sa apartment ng professor. Doon nangyari ang unang sexual encounter nila. Pagkatapos noon, inakala ni Maricel na matatapos na ang lahat. Pero makalipas lamang ang ilang araw, muli siyang kinontak ni Arambulo at inaya ulit sa isang pribadong lugar. Sa pagkakataong iyon, tumanggi na si Maricel. Hindi na niya kayang ulitin ang nangyari at nagsimula na siyang matakot na baka tuluyan nang maging kondisyon ng profesor ang ganoong gawain para mapanatili ang passing grade niya. Hindi niya agad isinumbong ang profesor. Sa halip sinabi niya ang nangyari sa kaklase niyang si Rhea Maxine Salcedo, 19 na anyos, third-year Bachelor of Science in Accountancy student din. Hindi inaasahan ni Maricel ang sagot ng kaibigan niya. Pareho rin pala ang naging karanasan ni Rhea kay Arambulo. Ayon kay Rhea, muntik din siyang bumagsak sa calculus. Bilang working student, madalas siyang pagod at hindi makapag-review ng maayos. Matapos niyang humingi ng tulong tungkol sa mababang grades, naging personal ang pakikitungo sa kanya ng professor. Dinala siya nito sa sasakyan nito at kalaunan ay sa isang pribadong lugar kung saan ipinaramdam sa kanya na may kapalit ang tulong nito sa grades. Doon nagsimulang maghinala ang dalawang estudyante na maaaring hindi sila ang unang nakaranas nito. Sa halip na agad magsumbong, nagpasya muna silang mag-obserba at maghanap ng ibang posibleng biktima. Napansin nila na madalas may iba't ibang babaeng estudyante na sumasakay sa kotse ni Arambulo pagkatapos ng klase. May ilan na nakikitang pumapasok sa faculty area kasama ang professor. May iba namang nakakasama niya sa labas ng campus. Palihim silang kumuha ng mga larawan mula sa malayo kapag may pagkakataon. Hindi malinaw sa mga litrato ang mga pinag-uusapan ng professor at estudyante, pero makikita ang mga pagkakataong magkasama sila sa kotse
o papunta sa ilang pribadong lugar. Hindi rin nila agad hinusgahan ang bawat estudyanteng nakita nila. Kinausap nila ang ilan ng maingat at tinanong kung may naging problema sila kay Arambulo. May mga estudyanteng ayaw magsalita. May ilan na nagsabing normal lang ang pakikitungo ng professor sa kanila. Pero may iba na unti-unting nagkwento. Isa sa kanila si Janelle Ilagan, 20, fourth-year BS Civil Engineering student. Muntik na siyang bumagsak sa differential equations. Ayon sa kanyang salaysay, inalok siya ng professor ng tulong sa grade kapalit ng personal na pabor. Matapos siyang pumayag, nagkaroon sila ng sexual encounter sa apartment ng professor. Sumunod si Therese Vistal, 19, third-year BS Information Technology student. Nahihirapan siya sa discrete mathematics habang nagtatrabaho rin bilang part-time service crew. Matapos niyang humingi ng consideration sa grades, naging personal ang alok ng professor. Nangyari ang sexual encounter sa loob ng sasakyan nito bago siya ihatid pa uwi. Sa mga sumunod na pagkakataon, hindi ito natapos sa isang beses lamang. Ilang ulit siyang muling nakipagkita sa professor sa iba't ibang sitwasyon kung saan paulit-ulit na naulit ang parehong pangyayari. May isa pang nagpakilalang biktima, si Cassandra Nacario, 18, third-year BS Business Administration student. Mababa ang grades niya sa business statistics. Ayon sa kanya, dinala siya ni Arambulo sa isang motel matapos siyang kausapin tungkol sa posibilidad na maipasa ang subject. Katulad ng iba, hindi rin ito natapos sa isang beses lamang. Ilang ulit din siyang pinapunta ng profesor sa iba't ibang lugar kung saan muling nangyari ang parehong uri ng insidente. Ang ika-6 ay si Althea Beatriz Mondragon, 20, fourth-year BS Education student. Malapit na siyang madelay dahil sa mababang grade sa Calculus for Teachers. Sinabi niyang ilang beses siyang kinontak ng professor at minsan ay pinapunta sa faculty room. Sa isa sa kanilang pagkikita, ipinahiwatig muli ng professor na maaaring maayos ang grade niya kung susunod siya sa personal na gusto nito. Sa mga sumunod na linggo, hindi rin natapos sa isang insidente lamang ang nangyari sa pagitan nila. Dahil paulit-ulit siyang pinapunta at muling naulit ang parehong sitwasyon sa iba't ibang pagkakataon. Sa puntong iyon, 6 na silang magkakakilala na may magkakaparehong kwento. Hindi na nila ito itinuring na simpleng problema sa grades. Habang patuloy silang pumapasok sa klase na parang walang nangyayari, nagsimula silang magtipon ng mga ebidensya. Itinatago nila ang mga text message, chat, screenshots, litrato, at iba pang komunikasyon nila kay Arambulo. Ayaw nilang gumawa ng maling hakbang. Gusto nilang maging sapat ang kanilang ebidensya bago sila magsumbong. Habang tumatagal ang kanilang palihim na pag-iimbestiga, lalo nilang nakikitang hindi lamang 6 na estudyante ang maaaring sangkot. May ilang babaeng estudyante na nakita nilang madalas kasama ni Arambulo. Pero hindi lahat ay handang magsalita. May ilan na natatakot mawalan ng pagkakataong makapagtapos, habang ang iba naman ay ayaw nang balikan ang nangyari. Sa halip na pilitin sila, itinago ni Maricel at ng 5 iba pa ang anumang impormasyong kusang ibinigay ng mga ito. Patuloy rin nilang kinokolekta ang mga mensahe ni Arambulo. May mga text na nagtatanong kung kailan sila pwedeng magkita. May mga chat na tungkol sa grades at school requirements na nauuwi sa personal na usapan. Sa ilang mensahe, malinaw na pinag-uugnay ng professor ang tulong niya sa academic standing ng estudyante at sa gusto niyang personal na kapalit. Hindi man tahasang nakasulat ang lahat ng detalye. Nakita ng mga estudyante ang pattern. Kapag mababa ang grade ng isang babae, nagiging mas madalas ang paglapit ni Arambulo.
Kapag humihingi ng consideration ng estudyante, nagiging personal ang usapan. At pagkatapos ng isang pribadong pagkikita, may mga pagkakataong nagbabago ang trato sa grade. Habang patuloy silang pumapasok sa klase, sinikap nilang huwag ipakitang may iniimbestigahan sila. Ayaw nilang malaman agad ng profesor ang ginagawa nila. Noong huling linggo ng Marso 2017, nagdesisyon silang hindi na sapat ang sarili nilang pag-iimbestiga. Kailangan na nilang magsumbong sa mga taong may kapangyarihang magsagawa ng opisyal na investigasyon. Una nilang nilapitan ng isang school administrator at isinumite ang mga salaysay, litrato, screenshots at kopya ng kanilang komunikasyon kay Arambulo. Kasunod nito, humingi rin sila ng tulong sa police authorities upang maitala ng maayos ang kanilang mga reklamo at maprotektahan ang kanilang mga karapatan bilang mga complainant. Nang malaman ni Arambulo ang reklamo, itinanggi niya ang mga paratang. Ayon sa kanyang unang pahayag, walang sexual na kondisyon sa pagitan niya at ng mga estudyante. Sinabi niyang normal lamang ang pakikipagkita niya sa mga ito bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang profesor at wala siyang pinilit na estudyante. Pero hindi natapos doon ang investigasyon. Isa-isa nang humarap ang 6 na babae. Hindi lamang nila sinabi kung ano ang nangyari. Iniharap din nila ang mga ebidensyang matagal nilang itinago. May screenshots ng mga chat. May text messages. May mga litrato ng professor na kasama ang iba't ibang estudyante. May mga tala tungkol sa mga petsa ng pagkikita. At higit sa lahat, pare-pareho ang pangunahing pattern ng kanilang mga salaysay. Lahat sila ay may problema sa grades o malapit ng bumagsak, humingi ng academic consideration, at kalaunan ay nakatanggap ng sexual bribe. Sa kanilang testimonya, isa-isang inilatag ng 6 na estudyante ang kanilang karanasan. Si Maricel ang unang nagsalaysay kung paano nagsimula ang lahat sa kanyang probability and statistics grade. Sinundan siya ni Rhea na nagkwento tungkol sa kanyang problema sa calculus. Sumunod sina Janelle, Therese, Cassandra at Althea na may magkakaibang detalye sa lugar at pagkakataon ngunit pare-pareho ang sinasabing paggamit ng academic authority bilang leverage. Hindi na kailangan ng mga estudyante na ilarawan ng detalyado ang mga pribadong pangyayari. Ang mahalaga sa kanilang reklamo ay ang pattern ng pang-aabuso at ang sinasabing koneksyon nito sa grades. Habang lumalalim ang investigasyon, nakipag-ugnayan ang mga investigador sa iba pang dating estudyante na posibleng may impormasyon. Dito naging mas malaki ang kaso. May mga dating estudyante na unang ayaw magsalita, ngunit kalaunan ay nagbigay ng salaysay. May ilan namang nagsabing nakaranas sila ng parehong uri ng alok mula kay Arambulo noong mga nakaraang semestre. Sa huli, umabot sa 11 estudyante ang nakumpirmang nagbigay ng salaysay na may pagkakatulad sa reklamo laban sa profesor. Karamihan sa kanila ay mga babaeng 3rd year at 4th year college students na nasa edad 18 hanggang 20 noong panahon ng mga insidente. May mga working student, may mga nanganganib ma-delay dahil sa isang major subject, at may mga estudyanteng nangangailangan ng passing grade para makapagtuloy sa susunod na semester. At ayon sa mga investigador, hindi pa kasama rito ang mga estudyanteng nag-graduate na at posibleng nakaranas din ng katulad na sitwasyon pero hindi na nakipag-ugnayan sa mga awtoridad. Mas naging mabigat ang kaso dahil hindi lamang iisang tao ang nagbigay ng parehong uri ng impormasyon. May magkakahiwalay na salaysay, may digital communications, may mga litrato, at may mga impormasyon tungkol sa mga lugar kung saan madalas nakikitang kasama ni Arambulo ang ilang estudyante.
nagsimula ring suriin ng paaralan ang mga record at reklamo tungkol sa propesor. Hindi agad nangangahulugan ang bawat pagkikita na may krimen. Pero kapag pinagsama-sama ang mga salaysay at ebidensya, nakita ng mga investigador ang isang pattern na kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Sa pagpapatuloy ng proseso, isinailalim si Arambulo sa administrative proceedings habang tinutukoy rin ng mga awtoridad kung anong mga kriminal at civil complaints ang maaaring ihain batay sa ebidensya. Kabilang sa mga legal na batayan na tinalakay sa kaso ang Republic Act numero 7,877 o Anti-Sexual Harassment Act of 1995 at Republic Act number 11,313 o Safe Spaces Act, depende sa mga aktwal na pangyayari at naangkop na probisyon. Kasama rin sa mga reklamong administratibo ang sexual misconduct, abuse of authority, at iba pang kaugnay na paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Ang tinatawag na quid pro quo sexual harassment ay naging mahalagang bahagi ng reklamo dahil ang pangunahing alegasyon ng mga estudyante ay ginamit ang posisyon ng profesor upang mag-alok ng academic benefit kapalit ng sexual favor. Matapos ang masusing paglilitis at pagsusuri ng lahat ng ebidensya, napatunayang nagkasala si Arambulo sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa desisyon ng korte at ng mga kaukulang disciplinary bodies, siya ay nahatulan ng pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon alinsunod sa mga probisyon ng batas na nilabag, bukod pa sa permanenteng diskwalifikasyon sa pagtuturo at iba pang parusang administratibo. Sa pagpapatupad ng hatol, ipinakulong si Arambulo at tuluyang natapos ang investigasyon. Habang nagpapatuloy ang buhay ng mga complainant, nanatiling magkakasama ang 6 na pangunahing estudyante. Para sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa isang subject o isang grade. Tungkol ito sa paggamit ng kapangyarihan ng isang guro laban sa mga estudyanteng nasa mas mahina at mas desperadong posisyon. Sa kalaunan, naging malinaw sa kanilang karanasan ang isang simpleng aral. Hindi dapat maging kapalit ng grades, scholarship, graduation o anumang academic benefit ang sexual na pabor. At minsan, ang isang taong unang naglakas loob magsabi ng katotohanan ay maaaring magbigay ng lakas sa iba para magsalita rin. Sa kaso ni Maricel at ng iba pang estudyante, ang unang reklamo ay hindi na natiling isang lihim na kwento. Naging simula ito ng pagbubunyag sa isang pattern na matagal nang hindi na pag-uusapan. At sa huli, ang pinakamahalagang ebidensya ay hindi lamang ang mga screenshot, litrato o mensahe. Ito ay ang tapang ng mga taong piniling magsalita.